Good day mga parikoy marikoy. Another day, another live content. So ngayon nasa EDSA tayo. Ito ipakikita ko sa inyo. So ayan nasa EDSA. Grabe ang traffic. Sinabayan pa ng ulan. Oh, ayan So saan ka pa? Combo. Yan ang tinatawag na combo. Umuulan, traffic. O, diba? Sure ball. So balik ko lang dito. Ayan. Yan ang tinatawag na combo. But anyway, gusto ko lang magbigay ng tip. Halimbawa, nagda-drive ka, usually sa mga new driver, well, I guess hindi rin siguro pwede rin sa mga hindi alam. Like for example, sobrang lakas ng ulan, bumabaybay ka somewhere, okay, lalo sa mga highway. I'll suggest, but anyway, kayo po, anong ginagawa ninyo? Nag-hazard kayo pag tumatakbo kayo ng ganun ng kondisyon ng panahon o ng weather? Ako, I suggest hindi dapat nag-hazard. Okay? Mas mabuti o mas mainam o mas dapat magbukas na lang po kayo ng mga ilaw, ng headlight. Yan. Kasi kapag nag-hazard kayo, syempre meron man hindi nakakaintindi at meron din naman nakakaintindi. Baka po magbigay lang po ng kalituhan sa mga ibang driver, lalo kapag di ba, nag-hazard kayo. So baka makadagdag sa hindi maganda. So much better kung heavy rain talaga, zero visibility, mas better bukas ka na lang ng ilaw. Bukas mo yung headlight mo, pero wag mo iba-bright. Okay? Wag mo iba-bright. Hanggat maaari, bukas mo na yung ilaw. Yan ang tip ko sa inyo Second naman na naiisip ko, okay, na tip. Di ba minsan kapag bumabiyahe tayo, umuulan, hindi ka masinasabing baha, okay? Ang sinasabi ko lang minsan, may pagkakataon naiipon na ng konti yung mga tubig, okay, sa kalsada. Pero hindi man totally baha. So ang tanong ko sa inyo doon, pag ganun ang nakita nyo kondisyon ng kalsada, pinatutulin o pinatatakbo pa ninyo na matulin yung mga sasakyan ninyo? Okay? Kasi minsan may nakakita akong ganun Well, hindi ko lang alam kung naiintindihan nila. Kasi nakakalungkot isipin, ganun na nga yung kondisyon ng kalsada, tapos tatakbo kang matulin. Siguro yung sasakyan mo kaya, pero dapat try to consider yung mga ibang biyahero. Lalo for example, may motor nakasabay mo. So imagine mo kung itatakbo mo, okay, sa ganong klaseng kondisyon ng kalsada na may konting tubig, definitely lahat ng tubig mag-i-splash yun dun sa motor na katabi mo. At malas-malas pa kung halimbawa may mga pasahero, okay, na nag-aantay ng mga bus or ng mga motor, okay, para pauwi na sila. Nakakalungkot kasi madudumihan pa sila. Okay, kaya hanggat tsaka isa pa. If ever pag ganun yung kalsada, nag-uulan, okay, yung ganung condition, minsan naiisip nyo ba na hindi rin siya okay sa mga sasakyan? Kasi yung splash ng tubig hindi mo alam kung paano mangyayari sa ilalim ng sasakyan mo. Okay, lalo na hindi mo nakikita kung ano yung nandun sa tubig na yun. So paano kung may something? Okay, so wala na, nadaanan mo na, nasagasaan mo na, diba?
Kaya kailangan be conscious, okay, sa mga kapwa biyahero, kapwa driver. And kailangan always tayo drive safe. Yeah, okay? Para maiwasan mga road rage. Ewan ko lang kung napanood nyo sa news, meron na namang road rage. Grabe. Nagpanggap siya abogado, tapos may baril pa siya. Bottom line, hindi naman siya totoong abogado at peke lang din yung baril niya. Pero saludo ko doon sa driver na sinisigawan, okay? Sinisigawan, binubuli nung lalaki na nagpanggap na abogado. Okay, kalmado lang siya eh. Nakakatuwang isipin kasi kalmado lang siya eh. Kahit na dinuraan siya sa muka. Dinuraan sa muka, imagine mo dinuraan sa muka. Pinagmumura, tinututukan ng baril, tinetret. Pero yung lalaki, kalmado lang, di ba? Okay din Saludo ko sa iyo, kuya. Ang haba ng pasensya mo. Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon na yon, ay nako, aray ko, ang sakit sa ulo. Kaya kailangan mahabang pasensya. Konting bagay lang palagpasin mo na. Kung meron ng gigit-git sa'yo, hindi naman siguro kawalan, palagpasin mo na. Okay? Huwag ka na maipaghabulan. Kasi ang ending nun, hindi rin maganda. Kasi nakakalungkot yun na pangyayari. Definitely, abangan natin yan sa tulpo. Sigurado yan. Makikita natin sa tulpo yan. Kasi na-news na siya, na-viral din siya Ang maganda lang dito at magaling si kuya, so lahat na-capture niya, nabibidyo niya. So hindi alam nung nagpanggap na abogado na nabibidyoan lahat-lahat ng mga pangyayari. So malaking ebidensya. Wala ka na magiging excuse. Di ba? So sa pagdadrive, ingat lang. Okay? Habaan ng pasensya. Cool lang, cool. Hanggat maaari. Ako din naman minsan hindi naman ako nagmamalinis. May times din na nakakainis din, di ba? Pero palagpasin lang. Hanggat maaari ganun. Mahirap Hindi mo rin masabi after nung ginawa mong reaction, di ba? Ano na? Mahirap. So time check is around 4:20. EDSA going to southbound, matraffic. Okay, bumper to bumper simula nung saan pa ba ako? Galing East Ave, nag-left turn ako pa EDSA. So yan sa mga biyahe pa lang at ito ang ruta ninyo, so wag na kayo magulat. So ito sasalubong sa inyo. Okay? So yan tulad ng pagbigay ng distansya. So kailangan ba dikit na dikit? Dapat may allowance. Para sabi ko nga ano't anong mangyari doon sa harap, makakaiwas ka pa. Makakagawa ka pa ng paraan makaiwas. Kasi nakatutok ka. Wala ka na magagawa doon. Ayaw huminto ng ulan, pero medyo humina na. Nag-iwan lang ng libreng linis ng kotse. Okay, kaya lang nakakaawa lang sa mga kapwa nating driver, yung mga motor. Diba, nakakapote sila. So ayan yung sinabi ko last time sa ginawa kong post o video ko. Yung mga nagmumotor naman, okay, mga nagmumotor dyan. So yung mga kapote ninyo, okay, mas maganda na mga kuya, mga sir,
mga ma'am, ate, okay? Kasi may mga babae rin naman nagdadrive ng motor eh. Lalahatin na natin. Gumastos na po kayo ng maganda-gandang kapote. Kesa po yung kapote ninyo yung nakalaylay na hindi mo namamalayan habang tumatakbo ka eh, pumasok na pala sa kadena, pumasok na pala sa gulong, okay? Nakain na pala ng gulong. So yun, magulat ka na lang, aksidente na ang kasunod. Kaya kailangan ingat. Mas maganda bilhin yung kapote yung parang pantalon style, okay? Para may pambaba ka, may pantaas ka. So walang way para lumaylay yun at para pumasok sa gulong, para maipit. Okay? O nga pala mga pare ko'y marikoy, yung mga taga UP, okay, mga taga UP, meron kasing event etong Alpha Pi Omega, okay, yung Apo Alpha Pi Omega. Meron silang event, yung blood donation dyan sa UP. So sa building ata ng public health science. Check ko nga, public health science nga ba? O tama, from 9 AM to 4 PM, October 24, Public Health Section, University Health Service. Yan. So kung nasa area kayo, puntahan nyo. So for further details, try to contact Alpha Pi Omega UP chapter, okay? Kasi may mga ano sila, price. So nag-donate ka na ng dugo, meron ka pang price. Okay? So ang ganda, 'di ba? Healthy pa. Kaya dapat ugaliin ninyo, lalo yung mga shout out, okay, sa mga lalaki, sa mga blood donor. Hanggat maaari, ugaliin natin every 3 months. Yung mga nagdo-donate ng dugo, pwede yan every 3 months. Okay? Maganda yan para sa mga lalaki. Kasi ang mga babae usually may monthly period. So meron silang monthly mga maruming dugo na ilalabas nila. So sa mga lalaki wala namang ganun. So the only way para maglabas tayo ng dugo at mag-produce ng panibagong dugo is mag-donate. Yan. So pwede every 3 months. Sakto yan, every 3 months. Iba na may aparesis. Pero kung regular lang yung blood na i-donate mo, mas maganda. Every 3 months. Marami benefits ang pagdodonate ng dugo. Nandyan yung, syempre, magpuproduce ng panibagong dugo yan. O, di ba? Malalaman mo kung anong blood type ka kung hindi mo pa alam. O. At malalaman mo kung healthy ka or hindi. At yung pinaka-last para sa akin, halimbawa, wag naman, mangailangan ng family mo, automatic meron na kagad isang bag para sa pamilya. Kasi ikaw na mismo nagdo-donate ka, di ba? Ayos na ayos. Kasi mahirap, like for example, nagkaroon ng emergency ng family, naghanap ka ng mga blood donor, minsan natsetsempo, wala. Di ba? So kung ikaw mismo nagdo-donate ka, definitely 1 point na. Usually kapag may mga need na dugo ang mga pasyente, most likely pinakamababa niya 3 bag. Di ba? Depende sa sakit. Pero sa mga na-experience ko at nalalaman ko, pinakamababa 2 to 3 bags ang kailangan. Okay, medyo minor pa yung case nun. Pero pag medyo major yung case, ayun, more than 3. Okay? So hangga't maaari, ganun.
try ninyo at gawin ninyo, lalo sa mga lalaki. Okay, shout out, okay, sa mga lalaki. Maganda yan mga sir. Donate kayo ng blood every 3 months. Yan. Grabe. Sa mga bumabiyahin tulad ko na nagla-live para malibang-libang, para hindi mainip sa traffic. Oh, di ba? Kamusta naman kayo lahat dyan? Stay safe, mga parikoy marikoy. Malapit na mag rush hour. Diyos ko po, paano na pag rush hour to? Di doble ang epekto. Ay nako. Bale, malapit-lapit na rin. Malapit na sa saan ba? Ortigas. Oh. Going to BGC, mga parikoy marikoy. Sa tingin ko yung parting Guadalupe, nakikita ko dito from here. Mukhang umuulan kasi medyo iba yung ano dun eh. Yun na tatanaw ko. Traffic pa rin. So sa mga ngayon pa lang lalabas, oh, 'di ba? Makita niyo itong post ko, itong video. O at least magkaroon kayo ng idea na umuulan dito sa area na to. At pinaka-importante, traffic. O yan na. So kung ruta ninyo papunta dito, sabihin na natin from SM to Makati na lang, babaybay ka ng EDSA, maghanap ka na ng ibang ruta. I suggest, okay? So kung kabisado mo sa loob, di ba? Meron dyan daan from QC to Mandaluyong to Makati. Yan, may mga shortcut yan. Actually ito rin namang daan ko, shortcut din to eh, to BGC. EDSA, Ortigas, Estancia, okay, Fairlane, then BGC link. Oh, that's it, BGC na. Hi. Kamusta na kayo mga parikoy marikoy? Tingnan nyo ha. Pakita ko sa inyo yung traffic. Oh, diba? Pati MRT puno. Traffic. Oh, diba? Traffic. Nowadays marami ng cellphone holder na magaganda, no? Ito nabili namin, ano lang 'to, sa mga Orange app. Okay din naman. Pero mas marami, mas magaganda pa dito. Actually hindi to magnet type eh. Ini-insert pa to eh. Basta maganda, hindi nalalaglag ang cellphone. Ayan, lalong bumigat ang traffic dito. Saan kaya traffic dito? Pa Makati o pa BGC? Mukhang pa BGC ang traffic. Ortigas. Yun lang. Mukhang parehas naman ng traffic. Pwede at siguro tayo dito sa ano, diretso na lang, mag-iba ng way. Traffic siguro sa Ortigas. But anyway, mga pare ko ha, stay safe. Salamat.